Yung papuri po para sa ating Panginoon. Meron pa po dyan. Meron pa kayong ibibigay dyan. Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Even po doon sa mga online viewers po natin, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Good evening, good afternoon kung sa ibang bansa po. At muli po, ako muli, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil po tayo ay iningatan niya sa araw na ito. Iningatan niya tayo, pagkagising, gabing nahimbing tayo, natulog po tayo, yung kapayapaan niya, ang siyang naranasan po natin. At hanggang ngayon, pagkagising po natin, pagpunta po natin dito sa ating pagmamaneho, iningatan niya pa rin tayo. Yan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi nagmamaliw. Hindi po nababawasan. Kahit na po, lagi tayo ay yung salitang naririnig natin na lamaran tayo. Ano po? Yung parang bang, hindi parang matigas ang mga ulo po natin. Pero yung biyaya ng Diyos, kahit kailan, hindi nabawasan po. Kahit 0.000. Ano po? Hindi nabawasan. Damang-dama po natin yan. Napakabuti ng Diyos. God is good. All the time. Ano po? Grabe, all the time. Tunay nga po na ang Diyos ay pinaranas niya po sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kung gaano niya ipinakita, ipinadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Lagi po ninyong naririnig sa akin, ano po, ang tao na ang nagkasala. Si Eva at si Adan na ang nagkasala. Subalit, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan upang ang tao po ay hindi siya dire-diretso sa impyerno. Ano po ang ginawa niya? Pinakita niya po yung pinaka-best na love ng ating Diyos. Sined niya po, ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isa, bugtong na anak, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, na namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat, o sa buong katauhan. At kung sino man ang manampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung pinaka-best na pag-ibig na ipinadama ng Diyos, ipinakita niya sa atin. Kaya nga po tayong lahat, sa pamamagitan ng pananampalataya, yung una po nating tinalakay noong nakaraang linggo, experience God's best love through faith in Jesus Christ. Ang sarap po, no? Sino po nakakadama talaga nito? Yung talaga pinagmumuni-munihan po ninyo itong pinaka-best po na pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? Hindi pwedeng hindi ka magpapasalamat o luluha kapag ito ay pinagmumuni-munihan mo. Kaya nga po, noong nakaraan linggo, tinalakay po natin yung tatlong bagay. Ano po, yung acknowledge Him as Lord and Savior, trust in His wonderful promises, abide in His love every day. Sino po nakaranas nito? Alam ko po, tinalakay na ninyo ito sa inyong mga kanya-kanyang CEO. Sino po may CEO dito? Mangilan-ngilan lang. Ano po, inaanyayahan po namin kayo, kayong wala pang mga CEO. Napakaganda po ng CEO. At dito po, ma-enhance, magiging matibay ang inyong pananampalataya. At dadami pa ang inyong matututunan, malalaman patungkol po sa salita ng Diyos. At dito pwede po kayo magtanong, ngayon sa kasalukuyan, ako lang po ang magsasalita. Kayo ay makikinig. Kaya nga napakaganda ng CEO doon pwedeng magsalita. Okay, punta na po tayo sa ating main topic. Ang ating pong pinaka-tema po sa umagang ito, experience the best of God's love with an obedient heart. Napaka-importante po sa Diyos yung obedience. Kung paano yung puso po natin. Tayong lahat sa umagang ito, kilala po natin kung ano may uri po tayong puso. Kung ano ang puso natin, kung ano yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Ito ba ay obedient sa Diyos? Pag-aralan po natin yan. Ang sabi ng Ezekiel, chapter 36, verse 26, sinabi ni Yahweh, I will give a new heart
and put a new spirit in you. Sabi po niya. And I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ito pong heart of stone na ito, yung katigasan ng puso natin. Ano po, yung gusto natin, ang siyang gusto nating mangyari. Kilala na natin, sinasabi natin, siya yung ating tagapagligtas, Panginoon ng buhay po natin. Pero, meron pa rin katigasan ang puso po ng tao. Kaya nga ang sabi ng Diyos, and give you a heart of flesh. Ano po yung, verse 27, yung kasunod po. And I will put my spirit in you. Move to follow my decrees and be careful to keep my laws. Amen po ba? Kapag ang banal na espiritu po ay nasa sa atin, wala pong mahirap. Nasa sa atin lang po kung susunod tayo. Life is not a series of chances. It is a series of choices. It is your choice. It is our choice po. Kung susundin po natin, ipamumuhay po natin ang mga decree, ang mga law, ang mga commandments po, ang mga instruction na ipinagkaloob na po ng Diyos sa atin. Nandito po yan sa Bible. Ito po yung ating guide. Amen po ba? Kaya nga po, hayaan ninyo na pag-aralan po natin ng mabuti ito. Sa Romans chapter 6 verse 17 to 18, but thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama, salamat. Salamat po sa inyong bugtong na anak, aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Maraming salamat. Kaya po naririto kami dahil sa iyong bugtong na anak na nakilala din po namin, ipinakilala sa amin. At nawa kami rin po, Panginoon Diyos, ay magkaroon ng puso mo, Panginoon, na mahalin, na ipahayag, Panginoon, ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala, upang sila rin, Panginoon, ay makasama namin sa pananambahan, sa pag-worship po sa inyo, Panginoon. Panginoon, hayaan mo po na ang iyong banal na Espiritu Santo ang kumilos sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Ano man po yung mga problema, Panginoon, na nasa aming mga puso, sa aming kaisipan, na nagiging sagabal, nagiging hindrance, Panginoon Diyos, sa aming pagsamba, pag-unawa, pakinggan ang iyong banal na salita, akin pong nire-rebuke ito, Panginoong Jesus. Lord, hayaan po ninyo yung mga humihiling, Panginoon, ng kalayaan sa anumang uri ng bisyo in the mighty name of Jesus. Lord, akin pong tinatakwil ito, Panginoon Diyos, na anumang klaseng bisyo na ito, Panginoon, na kanilang hinihiling at alam ko binigyan mo ito ng kagalingan, ng kasagutan sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po. Open the eye of our heart, our understanding, Panginoon. That may we comprehend, understand, Panginoon Diyos, accept, Panginoon, with a joyful heart, Panginoon. Lord, hayaan mo na maging magalak kami sa pagtanggap ng iyong mga salita. Kahit, Panginoon Diyos, madalas kami po ay nasasaktan. Alam ko po, Panginoon, alam namin, buhay ang iyong salita, Panginoon Diyos. Siya ang magbibigay ng gamot, Panginoon, ng healing sa aming mga sugat, sa aming mga puso, kung ano man meron kami. At alam ko, Panginoon Diyos, alam namin, lalaya kami dahil buhay ang iyong salita. Bigyan mo po kami puso na mapagpakumbaba, Panginoon. A teachable spirit in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat po. Dalangin ko po ang aming mga bisita. Patuloy mong buksan ang kanilang puso, ang kanilang pangunawa. Walang aksidente sa iyo, Panginoon, kung bakit naririto sila. Meron ka pong plano. Gusto mong madama nila, Panginoon Diyos, yung dakila mong pag-ibig sa kanila, Panginoon. Hayaan mo po na maranasan nila ito sa umagang ito. Sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Maraming salamat doon sa humihiling ng kagalingan. In the mighty name of Jesus, that by your wounds, we are healed. Indeed, Panginoon,
we are healed. Maraming salamat. Ang salita mo, ang salita ko, Panginoon Diyos. Lukuban mo ako ng iyong banal na dugo. Itago mo ako sa inyong likuran, Panginoon. Hayaan mo na ikaw, Panginoon, ang pangalan mo ang siyang matanyag sa lugar na ito, sa buhay po namin. Aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa iyo lahat ang kapurihan at kalwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Sige po, yung palakpak. But thanks be to God. Ang sabi po ni Paul sa mga Kristiyano sa Roma. Ang sabi po niya that you who were once slave of sin have become obedient from the heart. Ang Diyos po lagi niya tinitignan ang puso po natin. Ang tao tumitingin sa panlabas. Ano po, sa panlabas nating itsura. Pero ang Diyos po, napaka-importante sa Kanya kung ano ang puso po natin sa harapan niya. Kaya nga sabi niya sa kanyang salita, pinupuri ninyo ako sa inyong mga labi, pero ang puso naman ninyo napakalayo sa akin. Kaya nga po sa umagang ito, ano po ang sitwasyon? Ano ba ang kondisyon ng inyong mga puso, ng ating mga puso? Obedient ba? Nandito ba sa ating mga pinag-aaralan? Ang sabi ni Paul, who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard, sabi po dyan, of teaching. Ang standard po, ito yung pamantayan. Ano po? Ito po yung pamantayan natin, ito pong Bible. Dito po natin kinukuha lahat kung ano yung itinuturo, yung doktrina na sinasabi po natin. Ano po? Teachings, doctrine, nandito po yan. Yan pong mga nababasa po ninyo yan, yan po yung standard na sinasabi, teaching. Ano po? To which you were committed. Committed po tayo dito sa lahat po ng ating pag-aaralan, sa salita po ng Diyos. Kapag committed ka, ang ibig sabihin dyan po, ibinibigay mo yung buhay mo dito. Ito lamang ang susundin mo. Wala nang iba. Wala ka nang susundin na iba pang standard. At hindi mo gagawin na i-compromise ang standard ng Diyos. Hindi mo ibababa kung ano ang standard ng Diyos. Yun po ang ating susundin. Kaya nga, kinokomend ni Paul ang mga Kristiyano sa Roma. Ano pa po ang sabi niya? And having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Kung noon kayo ay alipin ng kasalanan, ngayon naman alipin kayo ng katuwiran. Dahil nga, binago ka na ng Diyos. Amen po ba? Dahil nga yung Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo na. Kaya nga ikaw ay alipin ng katuwiran, ng katotohanan, ng salita ng Diyos. Kaya nga ikaw ay namumuhay ngayon ayon sa standard ng Diyos. Amen po ba? Yan po yung hinahanap ng ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon po yung 50-50. Ang gusto niya 100% na obedient ang puso po natin. Amen. Kaya nga po, pag-aralan pa natin ito, ay yung obedient heart opens the door to truly experiencing God's best. Amen po ba? Experience the best of God's love with an obedient heart. Therefore, number 1 po, obey from the heart immediately. Sigurado po tayong lahat, itong word na immediately, hindi natin, nung una, hindi natin masunod o magawa o maipamuhay po. Nagkakaroon po tayo ng second thought. Susundin ko kaya ito? Tama kaya ito? Ang Diyos, Lord, kayo ho ba ito? Na-experience po natin yan. Tama po ba? Ay, ako lang. Lord, ako mo pala. Ingay. Hindi po natin pwedeng pagsinungalingan yung sarili natin. Nangyari po yan sa buhay po natin. Pero pag-aralan po natin, bakit dapat tayong sumunod kapag meron pong ipinagagawa ang Diyos sa atin? Bakit kaagad-agad? Tingnan po ninyo, sino po ang may alam sa kwento ni Abraham? Ang kwento ni Abraham po, ilang linggo na po natin napapag-aralan yan.
ano po, napapag-usapan. Bakit? Dahil si Abraham, ang kanyang faith, ano po, kakaiba. Tingnan po natin, basahin natin sa Genesis chapter 22 verse 1. Sometime later, God tested Abraham's faith. Ano po? Tayo pong lahat, nasusubok po yung ating pananampalataya. Ang sabi sa 2 Peter, ang sabi po dyan, katulad tayo ng ginto. Parang ginto po tayo na sinasalab, inilalagay sa apoy. Para po para po pag nandoon ka na sa punto na yung pinakamainit, yung pinakamainit na apoy po yun. Anong nangyayari sa ginto? Hindi ba natatanggal yung dumi niya? Pagkatapos lumilitaw yung pagkaginto niya, yung tunay na ginto. Tayo pong lahat bilang mga mananampalataya, dumadaan po tayo lahat sa pagsubok. At dapat po, yung mga pagsubok na yan, hindi po yan ang magiging paraan o kadahilanan na tayo ay mag-backslide. O sabihin natin, Lord, ayaw ko na po. Ganyan pala ang isang born again. Nung hindi ako born again, hindi ako ganito. Kaya po nararanasan natin ang mga pagsubok na yan para po yung ating pananampalataya ay malinis, maging puro, maging matibay, at matuto tayong sumandig sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po ang sabi dito kay Abraham? Sabi, sometime later, God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Verse 2, take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you. Talagang binigyan po ng diin ng Diyos ni Yahweh kung ano yung gusto niya na iutos kay Abraham. Sa verse 3, tingnan po ninyo ang ginawa ni Abraham. Dito po hindi naglaro yung isip ni Abraham. Yahweh, pinangakuan mo ako nung 25 years old ako. Naghintay ako ng 25 years para sa pangako mo. Pagkatapos, ganito lang ang hihingin mo, ang gagawin mo. Sa ipinagkaloob mo sa akin na hinintay ko ng 25 years, mahal na po. Dahil malaki na po dito, binata na si Isaac. Ngunit, ano po ang sinabi ni Abraham? Ano po yung ginawa ni Abraham? The next morning, Abraham got up early. Ang ibig sabihin dito, noong sabihin ni Yahweh kay Abraham, ito pong pinagagawa niya, si Abraham po, noong gabing yun, nakatulog po siya ng may kapayapaan sa kanyang puso. Dahil kung hindi po siya, kung wala po siyang kapayapaan, kung hindi siya nakatulog na may kapayapaan sa kanyang puso, mapupuyat siya, baka hindi magising ng maaga. At baka hindi niya sundin yung pinapagawa ni Yahweh sa kanya. Dahil marami pong iikot, papasok sa kanyang kaisipan ng mga negative. Pero si Abraham, yung faith niya, napaka-tatag po. Sumunod siya kaagad. Paano siya sumunod kaagad? Ano ang sabi? The next morning, Abraham got up early. He saddled his donkey and took 2 of his servants with him, along with him, his son Isaac. Then he chopped wood for a fire, for a burnt offering, and set out for the place God had told him about. Gumising siya ng maaga. Siya mismo ang nag-ayos, nag-prepare, naghanda ng lahat ng kanyang gagamitin, ng kakailanganin niya. Oo, napakarami po ng kanyang mga servants, ng kanyang mga alipin. Kumuha lang siya ng 2, pero hindi niya pa inutusan na sila ang maghanda doon sa gagamitin nila. Siya mismo. Nakita po ninyo dito kung ano ang puso ni Abraham? Kita po ninyo? Kahit na napakarami ng kanyang katulong, hindi siya nag-utos. Hoy, kayong dalawali kayo rito, i-prepare nga ninyo. Sino ang nagsibak ng kahoy na gagamitin para pang-salab, panggatong? Yung 2 katulong ba? Sino po? Si Abraham. Yan ang puso. Kapag ang Diyos
meron pinagagawa sa atin. Ang gusto niya, yung best ang ipagkaloob po natin dahil ipinagkaloob niya yung pinaka-best niya sa atin. Amen po ba? Napakasarap po kasi yung sumunod ka sa ating Panginoon. Ng buong puso. Meron po kasi sumusunod. Ginagawa naman yung pinagagawa. Pero, hindi taos sa kanyang puso. Kaya nga, hindi ba sa ating mga anak po, kapag may inutos tayo ngayon, ano ang bukang bibig nila? Ano po? Wait. Pero si Abraham, hindi mo narinig sa kanya. Sandali lang, Yahweh. Pag-iisipan ko po. Hindi inabot ng 5 seconds ang pagsunod ni Abraham. Hindi pa umaapak. Wala pa yung 1 second. Yung puso niya, 100% ang pagsunod sa ating Panginoon. Ganyan po ang hinihiling ng Diyos sa atin. Yung paano tayo magkaroon ng obedient heart. Kaya nga po dito, ginawa po lahat ni Abraham. At pumunta po siya sa lugar kung saan ang sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya nga dito makikita po natin, hindi nagtanong si Abraham. Tayo, madalas nagtatanong tayo, Lord, kayo ho nga ba yan? Lalo na kapag, i-bless mo naman yung kapatid mo. I-bless mo yung kahit yung nagpapalimos. Bigyan mo ng 20 pesos. Dapat ang tanong, Lord, 20 ya mo. Pwedeng gawin kayong 50, Lord? Siguradong walang ganyan. Na puso. Sigurado yung pinakamababa ang bibigay natin. Kaya nga, yung puso natin, alam po niyo, kapag ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo, lahat ng nakaka-please sa Diyos, nagagawa po natin. At ikaw naman ay masaya ka. Si Abraham, nung ginawa niya ito, masayang-masaya siya. Kahit na alam niya na for 25 years, hinintay niya itong pangakong ito na si Isaac. Hindi siya nang hinayang. Kasi alam niya ang Diyos niya. Kilala niya ang Diyos niya. At hindi siya ipapasubo o hindi niya hindi ipapagawa ni Yahweh kay Abraham yung makakasakit sa kanyang damdamin o yung makakaano po sa kanya, makapagbibigay ng alinlangan sa kanya. Alam ni Abraham kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ganyan niya kakilala ang Yahweh, ang Diyos ni Abraham. Sa Genesis chapter 26, verse 4 to 5. Pagmasdan po ninyo ito, kung paano naging tapat at paano kaagad na naging sumunod si Abraham sa pinag-uutos ng Diyos sa kanya. Sa verse 26, verse 4 up to 5, I will cause your descendants to become as numerous as the stars of the sky, and I will give them all this land. And through your descendant, all the nations of the earth will be blessed. I will do this because Abraham listened to me and obeyed all my requirements, commands, decrees, and instruction. Sino po ang kausap dito ni Yahweh ng Diyos? Hindi na po si Abraham, kung hindi yung anak niya, si Isaac. Ang sabi ng ating Panginoon kay Isaac, pagpapalain kita, kasing dami ng bituin sa langit. Ang iyong magiging lahi. I will give them all this land. Bakit? All through your descendants, all the nations of the earth will be blessed. Kasama po tayo dyan. Sa sinabi o pangako po ng Diyos kay Isaac. Bakit? Ano ang sabi ng Diyos kay Isaac? I will do this because Abraham, listen. Pakisabi nga po, listen. Listen to me, sabi niya. Sabi ni Yahweh. And obeyed all. Pakisabi po yung obeyed. All my requirements, commands, decrees, instructions. Kaya pinagpala po
kasama tayo doon. Pinagpala si Isaac dahil sa ginawa ng ama ni Isaac, walang iba kung hindi si Abraham. Sumunod siya na walang pag-aalinlangan. Sumunod siya na may pusong obedient. Ano po? Pusong obedient. 100%. Tayo po bilang mga magulang, sino po yung matagal na dito na Kristiyano? Bilang mga magulang, kung naranasan na po ninyo na sumunod tayo ng 100% sa mga pinagagawa ng ating Panginoon, sa buhay po natin, even in our ministry, sa work po natin, sa mga businesses po natin, ano po? Ano ang napapansin ninyo sa mga anak po natin? Nabibless. Bakit? Naging masunurin ka kasi. Kahit na po, hindi pa yan mga mananampalataya, hindi pwedeng hindi mabibless po yan dahil sumunod ka. Napaka-importante po yung obedience. Babasahin mo ang Genesis to Revelation, ang pinakabuod po niyan yung obedience. Yan ang hinahanap ng Diyos. Kaya nga po, pinagpala si Abraham, hindi lang si Abraham, pati na ang kanyang anak na si Isaac. Kasama po tayo dyan. Blessings flows to you and future generation when you obey God with all your heart. Marami po ako nakita sa bahay-sambahan na ito kung paano po naging maraming improvement po. Bakit? Dahil sinunod lahat po ng ating mga pamunuan kung ano ang inuutos ng Diyos. Kaya nga po kasama tayo lahat eh. Nabibless po tayo. Ano po? Kaya napaka-importante. Suriin po natin ang puso po natin. Si David, sabi niya sa Psalms chapter 119 verse 57 to 60, Lord, you are mine. I promise to obey your words. Nasabi na ho ba ninyo sa ating Panginoon ito? Lord, sa akin ka. Hindi po siya makasarili dito. Ito po yung tinatawag na intimacy. Kapag may intimate relationship ka sa ating Panginoon, masasabi mo ito, Lord, sa akin ka. I promise to obey your words. Pinangangako ko po na susundin ko lahat ng iyong mga salita. Magagawa kaya natin ito? Si David, kamukha lang po natin tao. Yung Yahweh, yung Diyos na sinasamba niya noon, Diyos pa rin po natin ngayon. Hindi po nag-iba yan, hindi po nagbago yan. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga po, ano sabi ni David? With all my heart, I want your blessings. Ito pong blessings dito, ito po yung salitang shalom. Yung shalom po dito, pinag-aralan po natin last Sunday, ang ibig sabihin ng shalom, peace, joy, health, safety, completeness, security, prosperity. Nandyan po lahat yan. Kaya nga po nagbabatayan tayo ng shalom. Nandun ang ibig sabihin, yung pong mga binanggit kong yun. Wholeness, completeness. Yan po yung gusto ni David, yung blessings na yan. Verse 60, I will hurry, sabi niya, without delay to obey your commands. Kapag kilala mo ang Diyos, kapag meron siyang iniutos sa iyo, kaagad-agad sumusunod ka, wala yung salitang wait. Naunawaan po ba natin? Siguro mga siyak tamon kain na. Pero itong mga to, tao rin po itong mga to, na nakaranas. Tao po sila. Naranasan nila kung paano yung pagsunod kaagad-agad sa utos ng ating Panginoon. Kaya nga po pag nag-obey po tayo, kaagad-agad, pinapakita po natin na tayo ay nagtitiwala o tiwalang-tiwala tayo sa plano ng Diyos at doon sa panahon na Kanyang ipagkakaloob yung mga na yan, pinagagawa niya sa atin. Alam po ninyo, kapag may pinapagawa ang Diyos, siya pa rin ang magbibigay po ng paraan kung paano po natin magagawa yan. Amen po ba? Kaya huwag ka magtanong, Lord, baka nano kayong gawan. Kaya nga, thy will be done, Lord.
Yung ano po, Panginoon, yung pamamaraan mo. Kaya nga yung Proverbs chapter 3, ano po yun? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In every way, acknowledge Him. Maliit, malaking pamamaraan yan, dapat ina-acknowledge natin. Lord, paano po ito? Lord, salamat po. Amen po ba? Kasi pag nahihirapan lang tayo at saka doon sa sagana, doon lang tayo marunong magpasalamat. Doon sa mga malalaki. Kapag binless ka ng 1,000, Lord, salamat po. Binless ka ng 20 pesos. 20 pesos siya mo. Sa lahat. Sa lahat. Amen po ba? Dapat, puso po kasi yan. Puso. Kahit na binigyan ka pa ng 5 piso, salamat Lord. Salamat sa aking kapatid na ito. Ano po? Na kahit doon sa maliit na pamamaraan na yan, dahil kinausap mo siya, na i-bless niya ako ng 5 pesos, sumunod siya. Sigurado yun, may blessing yun sa kanya. Bi-bless yan ng Diyos. Kaya nga, tandaan po ninyo, ito po yung plano ng ating, pinapakita lang po natin kapag sumunod tayo kaagad-agad, nagtitiwala, tiwalang-tiwala tayo sa ating Panginoong Yesus. Pangalawa po, experience the best of God's love with an obedient heart. Therefore, ano po ang sabi? Obey from the heart cheerfully. Pag sinabing cheerfully po, merong kang kagalakan na sumusunod ka sa lahat ng pinag-uutos. Yung una, immediately. Sumunod ka kaagad-agad na merong kagalakan ang puso mo. Yan po yung ibig sabihin. To obey God from the heart cheerfully. Ang ibig pong sabihin dyan, ano po, obeying God with a happy, willing heart. Happy ba kayo? Ano po? Yung willing po dito, yung sabik na sabik ka. Alam po ninyo, itong pagsamba po natin, pagpunta po natin dito ng 7 a.m., marami pong nag-struggle dito. Dahil malamig ang panahon, pagkatapos marami kang ginawa, ano po, kagabi ang gusto ng katawan mo, ano po, magpahinga, mag-relax, ano po. Pero dahil nga, yung puso mo, gusto mo ma-please mo ang Diyos. Meron kang kagalakan, Lord, maski mapagal ko po, bahalo ko, alam ko po, kayo yung kalakasan ko. Lord, masaya po ako. Kahit na ganito yung nararamdaman ko, tatayo ako. Kahit na hindi ako maligo. Ano po, magpupunas na lang ako. Ayun ang puso mo Yung hindi ka malilate. Nasa ano ka po. Salamat po doon sa mga sa mga kapatiran natin. Ano po, na tayong lahat natututo tayo ngayon. Na dapat yung puso natin, naghagalak tayo na makarating tayo bago sa oras. Para po, matanggap natin yung full o maranasan natin kung paano yung magsamba, na sama-sama, na nararanasan natin yung presensya ng ating Panginoong Hesus, na nakataas yung kamay natin, lumuluha tayo, sarap na sarap tayo sa pagpuri, sa pag-awit sa ating Panginoon. Yan yung may kagahalakan, sabik ka. Kaya nga, ano ang sabi ni Gabriel? Natatandaan ba ninyo yung kwento ni Maria, ni Mary? Nung sabihin sa kanya ni Gabriel, yung anghel po, O Maria, napakapalad mo sa lahat ng mga babae. Bakit siya mapalad? Dahil sa kanya po, siya yung maglilihi sa tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya nung sinabi sa kanya ng anghel, si Angel Gabriel po dito, si Mary, 15 years old pa lang dito. At siya po ay naka-engage kanino po? Kay Joseph. At marami po siyang mga plano sa kanyang buhay. Natural, 15 years old. Maraming plano po yan. Pagkatapos naka-engage siya. Hindi niya po sinabi na nung sabihin ni Gabriel sa kanya, Angel Gabriel, na ikaw ay maglilihi. Magdadalang tao. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus, ang tagapagligtas.
Alam po ninyo, noong kapanahunan nila, kapag ang isang babae na buntis po, ang ibig sabihin, nag-commit po siya ng adultery. At ang parusa dyan, babatuhin po siya hanggang mamatay siya. Pero hindi niya po inalala yun. Hindi niya inisip yun. Alam din ni Mary, alam din po ni Mary kung sino yung nag-uutos sa kanya o yung may pinapagawa sa kanya. Kaya ano ang sabi niya sa Luke chapter 1 verse 38? And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. Mangyari nawa ayon sa iyong salita. And the angel departed from her. Sa atin kaya po, uulit-ulitin ko ito. May pinagagawa ba ang Diyos sa atin? Na naging masaya po kayo, kaagad-agad ninyo sinunod? Na naging masaya naman kayo? Hindi yung sumunod kayo, nakasimangot? Alam po ninyo, nasa puso po yan. Lagi yan. Kaya nga, guard your heart. Bantayan po natin ang puso po natin. Paano tayo naglilingkod? Paano yung pananampalataya po natin? Lagi po natin suriin yung puso po natin. Dahil lahat ng nagagawa natin, nasasabi natin, kinikilos natin, nagmumula po yan sa puso po natin. Kapag obedient ka, kapag sinabing obedient, nananahan ka sa salita ng Diyos. Ang laman ng puso mo, ang salita ng Diyos. Kaya lahat ng ginagawa mo, nakapagbibigay po ito ng kagalakan o ng kasiyahan sa Diyos. Isang bagay po, na karamihan po sa atin, habang tayo po ay nagmamatured, yung nakikita natin na nahihirapan tayo, o yung nahihirapan tayo, sumunod kaagad at wala tayong kagalakan, baka pa tayo, ay pagdating po sa pagbibigay. Giving, offering, tithes. Tune naman kaya ni Pastor Is. Ayan po. Alam po ninyo, ako po lagi ninyo naririnig sa akin, paulit-ulit po, hindi po namin kayo minamanipulate. Hindi po namin kayo pinipilit para magbigay. Nasa sa inyo po yan. Yung conviction? Kasi ang standard ng Diyos, yan lang po yung itinuturo namin sa inyo kung ano po yung nasa Bible. Kung wala po sa Bible, lapitan po ninyo kami. I-correct po ninyo kami. Sabihan po ninyo kami. Pero lahat ng aming itinuturo po sa inyo, nasa Bible. Kaya nga po, pinalaki ni Pastor Manny itong, dati po, ganyan lang yung natin Yung TV natin mas maliit pa yata dyan. Pero pinalaki niya. Para nababasa po natin lahat, even yung mga naka-online. Para hindi po sinasabi na, ay, karelaya mo yan, salita dyan mo yan Meron po tayong pinagbabasihan. Lagi po tayo dito sa Bible. Kaya nga po, isa po sa importanteng bagay na ma-experience po natin yung pinakamabuti sa pag-ibig ng Diyos at pagdating po sa pagbibigay. Alam po ninyo ako, bakit ko nasasabi ito? Naranasan ko rin po yung kakuriputan sa Diyos. Yung bang pagdarating na po yung offering, noon hindi pa ganito ang bahay-sambahan. Diyan po ako nakaupo doon, sa likuran doon. Para pagdating ng offering, una na akong tatayo, bababa muna ako. Pagkatapos ng offering, aakyat ako muli. Sa Calvary, wala nang ganyan Na-born again na talaga Meron na talagang yung cheerful heart. Pagdating ng offering, lahat masaya. Napakasaya po. Napakagandang damhin po o makita yung sarili mo na pagdating po sa bagay na ito, yung galak na galak ka. Bakit? Dahil unang-una pinapasalamatan mo ang Diyos. Kung anong meron ka, lahat ng meron ka, galing pa rin yan sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga dapat maging masaya tayo. Saan po natin makikita ito? Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8, remember this, sabi po niya,
A farmer who plants only a few seeds will get a small crop. Ang isa daw pong magsasaka na nagtatanim ng kakaunting binhi, siya po ay makakakuha lang o aani ng kaunti. But, sabi po dyan, meron pa subali, but the one who plants generously will get a generous crop. Yung magtatanim ng sagana na napakarami, aani rin po siya ng sagana at marami. Naano na po ninyo yan? Naranasan na ho ba ninyo ito? Sino po yung naging farmer dito? Magsasaka? Wala. Ano po? Pero, meron po isa. Ano po? Ako po, naranasan ko ito dahil po, yung mga kamag-anak po ng father ko sa Pangasinan sila yung nagsasaka. Nakikita ko po kung paano yung magtatanim, paano yung bubungkalin nila yung lupa, patutubigin, ano po, yung irrigation, tapos magtatanim po, napakarami po nila. Halos po, dikit-dikit yan, meron pong distansya. Hindi po yung nagtanim dito, pagkatapos yung isa, susunod nandoon. Dikit-dikit kasi ang gusto nila, umani sila ng marami. Ano po? Kung madalang, dito yung isa, pagkatapos 1 kilometro yung susunod. Tapos umaasa kang sagana yung yung ani mo. Mangyayari ba yon? Hindi. Kaya nga ito itinuturo po sa atin. But the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide. Ito pong verse 7 na ito yung laging ginagawang dahilan ng mga iba pong karamihan ng mga kuripot na ayaw magbigay. Pastor, tingnan mo yung basahin natin yung verse 7. Ano ang sabi? You must, sabi niya, each decide in your heart how much to give. Hindi ba sabi? Kung ano yung sa puso mo, mag-decide ka, magpasya ka. Sabi, kung ano yung nasa puso mo na ibibigay. Yung mga ganito may kaisipan ang gusto nila, magbibigay lang sila. Kung meron pa pong 5 piso o 2 piso na papel, yun ang ibibigay nila. Dahil itong mga kamay na ito, itong daliri na ito, pag pinasok mo dito sa bulsang ito, pag tignan mo, wala namang mata, ikaw lang ang may mata. Pero alam niya, yung pinakamaliit na halaga. Kayang-kaya niyang yan, halukuyin. Kalkalan ng bulsa. Bahalo ko keniya itang 2 pesos eh. Itang 5 pesos, itang 20 pesos keniya mo eh. Kaya ba't pag kinuha po, pagpapilyan, lamukutan niya pa. Alam po ninyo, kapag nagbibigay tayo, dapat yung pinaka-best po. Kung meron po kayong yung bagong papel na 500, 1,000, ano pa yung mga po dyan, yung 50 pesos, dapat yung parang plansado eh. Yan yung ipagkakaloob mo. Aliway tang lamukutan me. Kung nilalamukot mo yan, ganyan yung puso mo, lamukot siya. Ingay. Alam po ninyo, napapasama po ako minsan sa mga nagbibilang. Nakikita ko po yan. Kitang-kita ko, sabi ko, 20 pesos niya mo at kinyana nepa. Lemukot nepa. Na anong ibig sabihin nun? Masaya ba siya? O hindi? Respetuhin naman po natin ang Diyos. Sa pagbibigay dito, nakikita mo kung gaano ka, may kagalakan sa puso mo kapag nagbibigay ka. Kaya nga po, minsan po, matagal na to, 2 years ago, tinawag po ako ng mga nagbibilang. Pastor, tingnan po ninyo ito. Inano po doon sa envelope. Pastor, tingnan mo po ito. Inilabas po ng ganyan. 500. Yun lang. Kasi laki ng envelope. Tinupi ng 3 beses. Alam po ninyo, yung fake na 500. Sabi ko, Lord, baywan may puso, intawong may miya kanini. Gusto po ninyo magbigay. Kung wala kayong maibibigay, umupo na lang po kayo. Manalangin kayo. Kung ano naman po yung nasa puso ninyo, ipagkakalaman, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. At alam po ninyo, ito yung uulit-ulitin ko. Kahit na hindi kayo nagtatrabaho, meron kayong blessing. May nagbibigay sa inyo, kahit na 5 piso, 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos,
E di kung ano yung nasa puso mo, kung talagang gusto mong mapaligaya, mapasaya ang Diyos, ilan ba ang 10% ng 50 pesos? Ilan po? Kung meron kang 5 piso, ilan? Para hindi ka na mahirapan, gawin mo ng piso. Sobra-sobra, yan ang generous eh. Generosity. Ano po? Natawa kayo? Kami po, tinuruan kami ng mga magulang namin ganyan. Ano man yung tanggapin namin. Noon ang 25 centavos, napakahalaga na po. Bibigyan lang kami ng ano po, baon ng 50 centimos. Ano po? Pero tinatabi po namin, ilan ba yung 10% ng 50 centimos? 5 centavos. Tama po ba? Tama ba? Tama, ano? Pero ginagawa na po namin ng G's yan. Na ano? Alam po ninyo, nasa puso po yan eh. Nasa puso po yan. Wag po ninyong gagawin. At saka po yung tumayo kayo, ihuhulog ninyo ang envelope dito na walang laman. Wag na po ninyong gagawin yun. Respetuhin naman po ninyo ang Diyos. Kung kaya yung buhay natin, yung buhay mo, gusto mo gawin ng Diyos na wala kang utak, wala kang isip? Amen po ba? Pag nagbibigay tayo sa ating Panginoon, dapat may kagalakan yung puso natin. At ano yung karapat dapat po na pamamaraan. Yung standard ng Diyos ang gawin po natin. Amen. Para masayahan po siya. Kaya ano pa ang sinabi dito? You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Cheerfully, for God loves a person who gives cheerfully. Sino po yung kinasisihan? Sino po yung makakaranas sa pag-ibig ng Diyos? Yung taong nagbibigay na may kagalakan sa kanyang puso. At ano ang sabi ng verse 8? And God will generously provide all you need. Amen po ba? Kaya yung mga iba na hindi nagbibigay na may kagalakan, hindi nila nararanasan itong generously provide all you need. Kasi merong hadlang eh. Ano po? Hindi taos sa puso mo. Dapat taos sa puso mo. Taos na may kagalakan ka nagbibigay sa ating Panginoong Jesus. Tandaan po ninyo, yung buhay lang na yan. Yung buhay mo lang. Yung buhay po natin yan. Kaloob ng Diyos yan. Ang hinihingi niya lang, kung ano lang yung napakaliit na porsyento. Ang gusto lang ng Diyos, yung makita niya yung puso po natin na may kagalakan na nagbibigay tayo, na pag tumayo tayo, Lord, salamat po. Salamat, binilas mo po ako ng ganito. Lord, ang liit lang nito na hinihiling mo, yung ipagkakaloob ko, Lord. Alam ko po, hindi sapat ito. Pero Lord, salamat po. Salamat sa puso na ito, na may kagalakan po na ipagkakaloob ko ito para sa inyo. Salamat. Dapat ito po yung puso po natin. Sa Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Ano po? If you are willing and obedient, willingness, sabi po dyan, obedience, blessings. Lahat naman tayo gusto natin may blessing. Ano po? Blessed tayo. Dapat sumunod ka kaagad-agad at magkakaloob ka, susunod ka sa pinag-uutos ng Diyos na may kagalakan sa iyong puso. Amen po. Pangatlo at huli, experience the best of God's love with an obedient heart, therefore obey from the heart thoroughly. Pag sinabi po thoroughly, ano po ang sabi dyan? Complete. Buo. Hindi po 99.9. 100 dapat. Meto niya mo atay makainti. Nakakaunawa. Thoroughly, pag sinabi complete po, ano po? Kaya nga, dapat pag sumusunod po tayo, napaka-importante po yung puso natin. Napaka-importante po. Ano ang nilalaman?
ano ang nasa puso po natin. Ito po yung tinitignan ng Diyos. Kaya nga po, wala tayong maitatago sa Diyos eh. Ang sabi ng salita niya, walang nakatago na hindi mabubunyag. Walang sikreto na hindi maihahayag. Alam ng Diyos yan. Kaya nga po yung salita niya, hindi ba it judges the thoughts of our heart? Sabi po dyan, ano po yung Hebrews 4:12? Yan po ang napaka-importante. Dapat yan po yung laging sumasagi sa ating kaisipan na ang Diyos po laging nakabantay po sa atin. Ayan po, it judges the thoughts and attitudes of the heart. Napaka-importante po ng puso po natin. Kaya po, ano ang sabi po diyan? Merong kwento po dito na ating pag-aaralan. Ito pa ulit-ulit po nating naririnig. Yung kwento po ni Haring Saul. Ano po? Sino pong ang nakakaalam nito? Hindi ba si Haring Saul noong pong naging ano po siya, naging hari po siya. Siya ang napili na maging hari ng Israel. Meron pong inuutos si Yahweh sa kanya na makikilaban po siya. Makikipagdigmaan po siya sa mga Amalekites. Ang sabi ni Yahweh sa kanya, ubusin mo lahat yan. Patayin mo lahat yan. Magbuhat sa mga hayop, sa mga baby, sa mga bata, sa mga binata, sa babae, lalaki, sa mga matatanda, lahat. Pati na yung hari nila, ubusin mo lahat. Patayin mo lahat. Ano po, hindi na po namin ma-explain niya dahil napakahaba po bakit pinagagawa ni Yahweh yung lipunin po ang lahat ng mga Amalekites, wala kang ititira. Pero ano po ang ginawa ni Saul? Basahin po natin sa 1 Samuel chapter 15 verse 18 to 23. And the Lord sent on a mission and told you. Ang nagsasalita po dito si Samuel, si prophet. Ano po, Samuel. Ang sabi niya kay Saul, and the Lord sent you on a mission and told you, go and completely destroy the sinners. Yung mga makasalanan, sino yung mga makasalanan na yan? The Amalekites, until they are all dead. Ano pa po ang susunod? Why haven't you obeyed the Lord? Bakit hindi mo sinunod si Yahweh? O Haring Saul? Kung kausap niya po ito, ano po ang sabi niya? Why did you rush for the plunder? Bakit ka nagmadali? Sabi niya po, ano yung plunder? Pandarambong. Naisip niya, itong mga Amalekites na ito, maraming dalang mga properties. Dahil noon po, kapag tinalo mo ang isang bansa, kukunin mo lahat kung anong meron dyan. Ano po? Yan po yung plunder. Ano po? Hindi po yan doon, yung mga yung nasa DPWH. Ano po? Pandarambong, nagmamadali sila sa pandarambong. Bilyon-bilyon. Siguro si Saul, nakita niya, ay, ang daming ginto. Ang gaganda ng kanilang mga karawahe. Ang gaganda ng kanilang mga kabayo. Ano po? Kaya nga po, ano ang sabi dito? Why did you rush for the plunder and do what was evil in the Lord's sight? Kapag may inuutos ang Diyos at hindi po natin ginawa ito, ano po? Ano ang sabi niya? Evil pala yan sa harapan ng Diyos. Sa verse 20, but I did obey the Lord. Ayun, nangatuwiran pa si Haring Saul. Sinunod ko naman ang Diyos eh. Sinunod ko naman si Yahweh. Sabi niya po, diyan, Saul insisted, sabi po. Insisted. Ano po? Pinilit niya pa. Yung alam niyang na hindi tama. I carried out the mission He gave me. I brought back King Agag. Tingnan mo. Sabi niya, hinuli ko pa nga, nahuli ko pa nga. Dala-dala ko nga si King Agag. Ang utos sa kanya, ano po? Completely annihilate. Completely kill. Ano po? Patayin lahat. Walang ititira. Ininsist niya pa yung kanya. Ano po? Ininsist niya pa. Kaya nga po, ano ang sabi sa kanya? I brought back King Agag, but I destroyed everyone else. Then my troops brought in the best of the sheep, goats, cattle, and plundered the sacrifice to the Lord, your God, in Gilgal. Gawa na upang sangkan din kayang sundalos. No. Pagkatapos, ano ang sabi niya? Yung plunder,
Inihandog ko naman sa Diyos. Yung Diyos mo, sabi niya. Hindi na niya sinali yung sarili niya. Yung Diyos mo, sabi po niya. Inihandog ko yan, sabi niya, yung mga plunder na yan, doon sa Gilgal, kanya pa. Tingnan po niyo yung pamamaraan, yung pag-disobey ni Haring Saul. Tapos sa 22, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Ano ba ang nakakasiya sa Diyos? Kayo po, ano ang nakakasaya sa Diyos? Ito po ang sabi ni Samuel. Your burnt offering, yung bang sinunog na handog? Yan ba yung nakakasaya sa Diyos? At yung sacrifice, sabi niya po dyan, or your obedience to His voice. Nung minsan po, sabi ng Holy Spirit sa akin, i-bless mo yung dalawang kapatid. Nasabi ko na po last Sunday ito. Lord, pambayad po ng kuryente. Yun na, meron ka agad. No? Alam ko, mali na kaagad yun. Pero, ano po ang ginawa? Sumunod pa rin po ako. Kung ano yung pinabibigay, binigay ko. Alam po niyo, sa bawat pagsunod po natin, meron laging kaakibat na blessing po yan. Kapag sumunod po tayo. Laging may kaakibat na blessing. Hindi pa po natatapos yung araw na yon. The following day po, may nag-bless po sa akin. Higit pa doon sa binigay ko. Yun ang Diyos. Yun yung pangako niya kapag sumunod ka. Kaagad-agad, may kagalakan sa iyong puso, at saka 100%. Hindi 99.9%. Sigurado merong blessing po yan. Huwag po natin laging iisipin na ang blessing ay pera. Ang blessing, yung health mo. Walang may karamdaman sa pamilya mo. Pinapoprovide po lahat ng pangangailangan sa pag-aaral, matrikula ng anak mo, ng mga anak po natin. Buo yung pamilya po natin. Masaya tayo. At yung pinaka-importante, nasa sa iyo si Kristo. Hindi ba blessing yan? At naririto tayo, sama-sama tayo, nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga, ito yung sabi niya. Listen, obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Ano ang pinagagawa ng Diyos sa atin? Kahit na araw-araw ka nandito nagmi-ministry ka, kung hindi naman yan yung inuutos ng Diyos sa iyo, hindi napiplease ang Diyos diyan. Ano yung pinagagawa ng Diyos? Alam po ninyo yan sa inyong mga puso. Huwag na po natin patagisin yung puso natin. Kaya po ang sabi diyan, and submission is better than offering the fat of rams. Yung submission pala, yung pagpapasakop, ay mas mabuti kaysa doon sa paghandog mo, doon sa pinakamatabang tupa. Kahit na nagbigay ka ng 1,000,000 sa offering box na ito, pero hindi ka marunong magpasakop sa ating Panginoon. Hindi ka marunong sumunod sa ating Panginoon. Wala pong kwenta yan. Hindi matutuwa ang Diyos. Malinaw po sa atin. Baka hindi po kayo nakokonbinsi. Pagdating po sa bahay, po ninyo yan. I-meditate po ninyo. Siguradong merong ituturo ang banal na Espiritu sa inyo. Kung nakikipaglaban ka pa ngayon, Lord, totoo kaya yung salita mo ngayon? Kung meron ka pa ganyan na damdamin, may puso, i-meditate mo yan. Hingin mo sa Diyos. Buksan niya yung mata ng puso mo at ng mata ng pangunawa mo. Ano kung meron ka ba ngayon na hindi pinagkaloob ng Diyos? Kaya pa ang sabi niya sa verse 23, ito po yung matindi. Rebellion is as sinful as witchcraft. Yung pagre-rebelde, ito po yung kasalanan. Sinful. Katulad po ito na ang mangkukulam.
rebellion. Ano po? Antindi, no? Kasi ano bang ginagawa ng mga witchcraft? Hindi ba rebellion yan? Against lahat sa ating Panginoon. Ang ginagawa nila, masasama. Ano pa ang sabi? And stubbornness, yung katigasan ng ulo, as bad as worshiping idols. Yung katigasan po ng ulo, kasing sama po yan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kinamumuhian po ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan, yung mga gawa ng kamay. Meron silang mata pero hindi nakakakita. Meron silang tenga pero hindi nakakarinig. May bibig sila pero hindi nakakapagsalita. May kamay pero hindi nakakakilos. May paa pero hindi sila nakakalakad. Kaya pag dumating ang apoy, sunog, binubuhat sila. Kinamumuhian ng Diyos yan. Kaya ano ang sabi ni Yahweh? So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king. Himbis na po, sino yung anak ni Saul? Yung best friend po ni David, sino? Si Jonathan. Himbis na si Jonathan ang susunod na magiging hari, pinutol na po ng Diyos kay Saul. Hindi na po nangyari na maging hari si Jonathan kung hindi ang pumalit sa kanya si David. Gusto ho ba ninyong maputol yan? Gusto ninyong hindi maranasan yung bang blessing ng ating Panginoon? Alam po ninyo, opo, binibless tayo kahit yung mga hindi mananampalataya, binibless. Iba po yung blessing kapag kay Kristo ka, kay Jesus ka. Number 1 na hinahanap natin dyan, yung kapamunuan, yung wholeness, yung completeness, yung puwang na nasa puso natin. Walang iba na pwedeng umakma dyan, magkaroon ng kasagutan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus, yung kapayapaan niya. Kaya dito po makikita natin na ang obedience, yung puso na obedient sa Diyos, yung puso po na kaagad-agad na sumusunod sa ating Panginoon. Yung puso na meron pong kagalakan na sumusunod sa ating Panginoon. Yung puso na meron pong pagsunod ng 100% complete. Yan yung gusto ng Diyos na makita po sa atin. Napakasarap po na pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. At dapat po kapag pinagbubulay-bulayan natin, lagi po ninyong naririnig sa amin na nagtuturo. Hingin po natin yung leading, yung guidance ng Holy Spirit. Yung buksan ng Diyos, yung puso po natin, yung kaisipan natin. Na para itong mga bagay na ito, maranasan. Tunay nga po na maranasan natin. At kapag ito po ay nagawa po natin, na ipamuhay po natin, nagle-level up po yung, nagmamature po yung ating spiritual, yung relasyon po natin sa ating Panginoon. Kayo mismo, pagmasdan po ninyo ang inyong buhay, ang inyong pamilya, nung hindi kayo sumusunod at ngayong sumunod kayo sa standard, sa teachings, sa doctrine ng ating Panginoon, ano ang nangyari sa iyo? Ano ang kinalabasan? Ano yung bunga ng iyong pagsunod? Kayo po ang makakasagot niyan. Kaya nga po dito sa pinag-aaralan natin, ang sabi po, to experience the best of God's love is to obey Him thoroughly from the heart. Partial obedience is still disobedience. Akala ni Saul, nag-obey siya, sumunod siya sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Pero hindi. Ang sinunod niya, yung pamamaraan niya. Kaya nga po, kapag nagbibigay tayo sa ating Panginoon, ano ba yung standard niya? Maging generous ka. Di ba? Maging generous ka. Dahil ang Diyos mo, generous po siya. Ang gusto-gusto natin, puro pagpapala. Pero kapag may pinagagawa ang Diyos sa atin, hirap na hirap tayo sumunod. Dapat kaagad-agad nga
Alam po ninyo, kapag kilala mo na ang ating Panginoong Hesus sa buhay, sa personal na buhay mo, itong pinag-aralan po natin, yung immediately, cheerfully, thoroughly, magagawa po natin yan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap kapag nasa sa iyo ang banal na Espiritu, ang Diyos. At kung meron kang busilak na puso, na talagang gusto mo, na piplis mo ang Diyos, gagawin at gagawin mo yan na may kasiyahan po sa puso po natin. Tayong lahat, naranasan po natin yung pagsumunod po tayo sa pinag-uutos ng mga magulang natin. Kapag ginawa po natin na merong kagalakan, masaya ka. Hindi lang yung inutos niya ang gagawin mo. Kung kahit na hindi niya pa inutos yung mga ibang bagay, ginagawa mo. Dahil meron kang kagalakan sa iyong puso. Ganyan po kapag si Jesus nasa puso po natin. Ganyan po tayo. Ano po? Kaya tingnan po ninyo, bakit napapansin ninyo yung mga iba nating mga kapatid? At kasipag na Nita. At maski na ministry, gagawa na pa. Dahil ito nga, yung puso niya, merong pagsunod, merong kagalakan sa ating Panginoon. At malamoy kapapagal, kapatad. O tayo na ka man painawa. Ingay na. Maririnig mo, the joy of the Lord is my strength. Siya yung pinanggagalingan ng kalakasan ko. Opo, kailangan natin ang kapahingahan. Pero kapag nandyan yung kagalakan sa puso mo, yung pagsunod po, yung obedient heart, ano po, damang-dama mo yung wala kang kapaguran sa ating Panginoon. At kahit matulog ka pa ng isang oras, payapa ka matutulog na parang natulog, pagkagising mo para kang natulog ng 8 oras. Higit pa. Mas higit pa doon sa 8 oras. Yan po yung Diyos natin. Kaya nga po, experience the best of God's love with an obedient heart. Ano po ang dapat? Obey from the heart immediately. Obey from the heart cheerfully. Obey from the heart thoroughly. To experience the best of God's love, obey right away with a willing heart all the way. Pag sinabi pong all the way, para bang sino po yung sumugal na dito? Sige, todo na ngan. Todo na ngan. Dapat ganyan po tayo. Susunod po ako, Lord. Todo na po, Lord. Kayo na po ang mag-control. Kayo po ang bahala. Alam ko, kasama kita. Amen po ba? Sige po, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Sino pong pinagpala sa mensahe po natin? Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Muli po,